Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay February 14, 2024. So happy Valentine's po. So hopefully maganda yung celebration natin ng Valentine's Day kasi birthday si PSC hindi siya mapula. So nag-gain pa nga yung index natin. So from red kanina umaga, so pagdating ng second half is bumawi po yung ating market. So medyo maganda yung galaw natin. At then nag-close tayo ng 0.39%. So ganda ng candle natin nag-bounce dito sa MA9 yung ating Philippine Stock Exchange Index. Okay? So very good. Tapos meron tayong nag-close tayo 6,854.53 and then meron tayong 685.2 million net foreign buy. So nandiyan lang po yung ating mga foreigners dito sa market. So talagang tinutulak siya eh. So medyo bearish na yung mga candles pero nag-bounce pa rin yung ating index naman. So mukhang pupush yata sa 7K ngayong February yung ating index. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today. So SGP, nauna sa listahan natin kasi another, meron siyang breakout ulit. So after ng consolidation natin ng ilang araw, so nag-breakout po siya ng 3.44%. Pero net foreign sale yata to, no? 3 point, tama ba to? 3.32 million na net foreign sale. So mamaya, i-double check natin. Medyo malabo yung sulat natin. Okay? So, very good. Medyo nag-up siya. SPNEC, negative 0.81%. So, MSCI Small Caps Index pala yun. So, hindi Philippine Small Caps. Ayan. MSCI Small Caps Index. Yung good news natin sa kanya kahapon pero pullback today. Net foreign buy pa rin siya, 25.12 million. Ayan. So marami pa rin po. Yung, or rather, siguro si MGen pa rin yung bumibili dito kay SPNEC natin. Okay? So APX, eto medyo nag-drop. So ngayon yung mga news na lumalabas sa kanya, parang affected yung ano niya, yung production niya. Kasi nag-drop siya ngayon, negative 6.44%. Pero nung unang lumabas yung news, ang sabi sa kanya is hindi siya affected doon sa landslide. Pero ngayon, yung mga news na lumalabas, kasama na siya. So mukhang nag-react na yung market natin and then meron siyang 11.34 million net foreign sale. Ayan. So mag-aantay ulit ng good news si APX natin. FCG, 0% naman pero nag-trending siya. Bakit ba kanina? Meron siyang 503,000 net foreign buy dito sa market natin. Tapos si Converge, positive ulit 0.59%. So andap-andap yung paggalaw natin kasi net foreign sale ulit ng negative 4.88 million. So net foreign sale siya hanggang sa ngayon. Tapos si CHP, ayan, buhay na buhay pa rin, 6.29%. So another good move para sa kanya. And then meron siyang 1.79 million na net foreign buy dito sa ating market. Ayan. So diretso pa rin siya si CHP natin. So hanggat hindi siguro na-determine yung price niya, di ba? Sabi ng iba, baka umabot ng 2 pesos kasi 1.8 na yung closing naman natin sa kanya. Okay? So yun po yung ating mga trending stocks. So disclaimer guys, mga bago ulit sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po to. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell or hold na stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin naman. Okay? And then follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga reviews or kung gusto mo, join ka dito sa trading group kung gusto mo ng guide sa Philippine Market Trading Investing. Okay? So, check mo na lang po yan kung nakasubscribe ka yung ating daily uploaded videos, yung ating mga company reviews, sample trades, mga basic indicators, halos overbought na lahat ng stocks. So makita mo especially sa mga big caps at saka yung mga umarangkada, nasa overbought na yung mga karamihan ng signal natin. Lakas na market. Fundamentals yung mga risk management plus yung ating PSE stock market studies naman. Then follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to, so hopefully in the near future magkaroon na tayo ng mga bagong play to earn games na for review pero sa ngayon is wala muna. And then follow mo ako sa social media dito sa ating Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga posts natin or dito sa ating Facebook page na Palabi Traders. Ayan, pili ka na lang po. Bodega Pick para sa articles natin sa local market dito sa bandang US at saka dito sa cryptos naman natin. Okay? So money earners, yung mga sharing naman ng side assets natin. Okay? So andyan yung mga pinagkakabalahan natin. And then check natin yung ating summary for today's trading po natin. So asa muna yung summary natin, si Bitcoin, no? Malapit na sa 60K. So net foreign buy pa rin tayo. So medyo malakas pa rin po yung
yung buying talaga ng foreigners natin. Sino kaya yung mga pinupondohan na stocks? So hanap tayo ng mga stocks na pinupondohan ng foreigners. So tinamaan si mining and oil natin. So si Apex yata yung humila dito. Nag-drop siya ng negative 1.51%. So panalo si finance 53%, industrial 0.59% naman. So si Bitcoin, so nag-spike and then nag-stay dito sa 50K. Very good sa mga investors sa cryptos natin o yung mga nagtitrade dyan. Congrats. Tesla, Telco, Magnet, Money V, Pangilinan, LED, SPNEC has secured a spot on the highly watched MSCI Global Small Cap Index. Ayan. So, very good yan kasi magkakaroon daw ng mga influx ng mga investors natin. Hopefully para kay SPNEC natin. So, ito yung galawan natin kanina. So, kukunti yung mapula. Si Apex yung pinakamapula dito. Si Bloom, profit taking na ba kay Bloom natin? Tapos, yung mga green, mas marami po yung verde na gumalaw dito sa mga big caps na stocks natin. Okay? So, 6,854.53 and then nag-verde nga tayo after ng retouch natin doon sa MA9 naman. Okay? So, yun po yung ating galawan. Globe. Telecom activates a significant segment of its Philippine domestic submarine cable. So, meron siya. Tapos, ito yung mga binenta ng foreigners. RCB, Union Bank, APF Gen, sino pa ba? CNPF, DNL, IMI, AAD, DMC, CPG, CRIT, Converge, at saka si ICT. So BPI, nag-ulit siya. Continues its business collaboration with Mizuho Bank sa Japanese companies naman yan. IMI, may bago siyang CEO, Arthur Artan. Ayan, so hopefully mabuhay na si IMI naman natin. Foreign funds bots, so ito yung mga binili. BDO, BPI, China Bank, East, West, Metrobank, ASEN, FPH, SCC, FCG, URC, si URC sa kasi Pure Gold, yung mga grocery natin gumalaw. CHP, ABA, AC, AGI, Costco, Ali, A-REITs, Robinson, SMPH, Globetel, at saka si dito naman natin. So Asian stocks, slammed by US, CPI, shock, Nikkei retreats from 34-year high naman. Ayan. So yung inflation ng US market kagabi yan, di ba? Medyo nag-drop sa US stocks. Pero ngayon malakas yung yung bounce nila. Pero kagabi, laglagan yung ating mga US stocks. So mas mataas yata ng konti yung inflation nila for this month. So Luna Securities Analyst Brian Watt said that revaluation is on the horizon after Rason secured approval for rate adjustment through 2027 and for the franchise. So ito yung upcoming na IPO ni Maynilad naman natin. So ito yata yung papagalaw kay kanin ba to? Under na pinaka holding stocks ni ng ating Mr. Enrique Rason. Ayan, sino ba? Government-owned Land Bank and Development Bank of the Philippines may go public after merger. Plans fell through, citing Finance Secretary Ralph Recto. So parang ayaw yata kasi masyadong malaki yata itong mga bangko na to. So para mag-merge sila. Bloom. Soler Resort North is set to open next month, March. Ayan. So pero nag-drop yung yung price action natin sa kanya. US inflation rate, so mataas nga po siya, 3.1% higher than expected for January. So ang expectation kasi is 2.9%. So ngayon, hindi magbabawas ng interest rates yung ating Fed government sa bandang US naman. Okay? So yun yung reason kaya nag-drop tayo sa US market kagabi. Okay? So Pure Gold at saka si URC, yung nangunguna, pati si Meralco pala dyan, no? Kanina. Ayan. So yung closing, di ko na nakita. Meralco is poised to refund customers. Double Dragon, Hotel 101 pushes is Nasdaq listing by April. Ayan. So hindi ko nakita kung gumalaw si Double Dragon natin. US CPI, so okay na. Nabasa natin siya. SPNEC expect surge in investor interest post MSCI Philippines Small Cap inclusion naman. Ayan. So yun po yung good news sa kanya kahapon. Pero ngayon medyo nagpahinga muna yung price action natin. Meralco said they are ready to refund the cost incurred by electricity at yung mga list of top 10 banks in the Philippines. Ayan. So, majority is yung mga traded na stocks natin. Maliba yata dito kay Development Bank of the Philippines naman. Red Sea, Tokay Corporation buys another, ayan si Red Sea, 65.1 million shares from Repower Development Corporation. Ayan. So, tingnan natin to baka umakyat tong si Red Sea natin. IMI, tops
Lou, paano ba basahin? Hughes for CEO role, ASEAN partner with Australia First Nations. Share buyback, AGI saka si Costco. Tapos yung galawan kagabi, medyo malakas nga po. Kaya in-expect ko medyo drop din sa Philippine market pero lumalaban si PSC natin. So yung pati representative natin sa US kagabi nag-drop siya ng 1.68%. Pero tayo is malakas dahil nga pinupupug tayo ng net foreign buy. Okay? So inflation ng US market at saka crypto yung usapan sa overseas ng mga stocks natin. Okay? So yun po yung ating galawan. And then yung Patreon natin guys, ayan, patalastas muna dun sa mga gustong sumali sa trading group natin. So pwede yung i-type patreon.com and then hanapin mo yung ating account na Fluffy Trader. So sa mga gusto ng guide sa Philippine Market Trading Investing, pwede nyo pong i-double check yung Patreon channel naman natin. Okay? So tingin muna tayo sa net foreign. No? So 685.2 million net foreign buy, 0.39% and then 6.8 ulit. So kanina nag-6.7 yung index natin. So ito yung galawan natin sa foreigners. So araw-araw namimili pa rin po. So simula dito sa 1.2 billion na to, 900, 481 and then 685 million. So talagang nandyan po yung foreigners sa PSE. So hopefully mabot na tayo ng 7K for the longest time naman. Kasi yung pinaka-peak natin last time, 7K. So 6.9 yung pinaka-immediate na resistance which is parang balak post-Valentine date. Gustong pumunta dyan ni PSE ulit natin. So bukas malalaman natin kung itutulak ulit. Kasi 0.39 lang yung gap na yan o 0.4 maka-close na natin yan. Okay, so very good. Papunta ulit tayo sa overbought. So check na lang po yung mga hawak mo. Ang dami ko na nakikita na overbought na stocks. Pero si index, hindi pa. Meron pa kasi mga individual na blue chips na hindi masyadong gumalaw, di ba? Sina Converge, nasa ilalim kasi Converge is and sino pa ba? Monde, medyo paakyat na. GGS nasa ilalim. URC kasama ba? Ayan, so nasa ilalim din siya. So marami pa rin tayong blue chips din na medyo naiwan nga po ng market natin. Okay? So anyway, overall picture is very good. On the way tayo ulit sa 6,900. So dito sa mga blue chips, may mga pullback ko. AC minus 1.67, ICT minus 0.74, BPI nag-up siya, Jollibee 1.16 drop. Pero si URC up 3.76, Ali 0.14, Bloom nag-drop 2.9, Metrobank, so mga 0 point something lang siya. Ito si SM malakas to, 1.33. At saka si JT po, lakas ng galawan niya. So dito sa mga winners, sino ba? IBC, 7%, CHP ulit, 6.29, DMW, 4.39, URC, 3.76, at saka si SEP, 3.44 naman. Dito sa losers natin, sino ba losers? APX. So nag-landslide kasi 6.44%, CPG minus 3.64, ayan ang pinot ko. ANI minus 3.57, Bloom minus 2.9, Ionics minus 2.5. Okay? So yun po yung galawan dito sa market. Tapos sa US tayo. So medyo maganda yung pinapakita niya. So mukhang may bounce dito sa sa US market natin. Okay? So 0.37 dito sa S&P futures. Dow futures 0.2, so malakas. Nasdaq 0.55 kasi nag-pullback tayo na malakas kagabi. Pero okay na ngayon. So mamaya tingnan natin. Hopefully green siya. Tapos European markets, verde. Asian markets, so yung iba sumunod sa galaw ng US natin kagabi. So medyo mixed tayo. Mas marami ako nakikita na red na charts dito sa Asian markets naman. Okay? Crypto. So Cryptonautics. So panahon ng crypto ngayon, Bitcoin is up 51.2K na siya. Taas, no? Ethereum, 2.7K. And then si BNB natin is 3. Taas na rin niya, 332. So verde lahat, So yung mga galawan, lalaki, si TRX 3.2%, si ADA 3.72%. Okay, so panahon ng cryptos na yan. Malapit na, 60K yung pinakamataas natin last time, di ba? Silipin nga natin para makita natin yung historical data ni crypto natin. Oops, asan ba yung chart? Saglit silipin natin. Kasi gumaganda yung, ayun, so sipa dito sa sa may pinakadulo niya. Hindi natin makita yung dulo. Ayun.
So 51K na tayo. Nag-drop sa 40, nagpasakay pa nung 40K, 26K yung pinakamababa. Lakas ng lakas ng sipa ng crypto natin. Ayan. Congrats po yung mga nagkiki-crypto natin. Ayan. So tingin tayo ngayon dito sa trending stocks. Unahin natin si SCP. So pinag-usapan siya kasi although 3.44% siya, may net sell siya. 3.32 million net foreign sell. Pero maganda kasi yung galaw niya, breakout yung body ng candle natin, So finally nag-breakout siya. So in preparation yata to sa Maharlika funding natin, di ba? So anyway, very good. Hindi pa naman siya overbought, and then meron na pala siya, may konting volume na siya from the past week na trading natin. So okay, nag-breakout siya. And then nakabalik na siya dito. So congrats kung medyo natsaga mong i-hold siya nung magkaroon siya ng drop dito kasi nakabawi na si SCP natin. So nasaan yung next na resistance? Hanapin natin na dito. So 8.57. So mukhang kakayanin ni SCP based sa galaw niya kahit na may nakikita na tayo na net foreign sell. Malakas yung yung trend na ginagalaw nitong si SCP naman natin. Okay? So hopefully matuloy yung ating galawan sa kanya at net foreign sell siya. No? Malit lang naman, 3.32 million. Ano ba yung news natin dito? May news ako na dalawa. Si Apex at saka sino ba itong isa? Figaro Coffee. Kasi nag-trending Okay. So mamaya, silipin natin yan. Okay, so very good. SCP. SPNEC, so correction yung kahapon. Small cap index, MSCI. So nagkaroon kasi na rebalancing. Tinanggal si Emirates, di ba? Nag-react si Emirates Ayan, so medyo nag-drop siya. So yun yung mga disadvantage na tatanggal doon. So hopefully dito naman magpuntahan yung investors na global. So 15.12 million net foreign buy and then negative 0.81%. Pero nakalabas naman na siya. So tingnan natin kung pullback lang yan and then meron tayong gap kasi dito. So ito yung pinakauna resistance area dito sa may gap natin. So okay pa rin naman yan kahit medyo halos 1% lang naman. So tawad na sa galaw ngayon nitong si SPNEC natin. Okay? So very good yung nakita natin na galawan nitong si SPNEC. Hopefully tumuloy. Next, APX. So ito yung merong balita. So kaya po siya grabe pala yung drop nito. Nung una, etong drop na to, tanda ko to Ang sabi, hindi siya kasama doon sa landslide. Ngayon, naapektuhan yung operation. So medyo nagkaroon talaga siya ng negative sentiment. So antay na lang natin na mabalik ulit yung kung ano man yung naapektuhan sa operations niya. So 2.44% yung next na support and then nag-oversold na nga po siya. Ayan Naglabasan muna, nag-cut loss muna yung iba. Negative 11.34 million net foreign sell. At malakas kasi, minus 6.44 million, 6.44% yung ating drop. So meron pa nga siyang pa-fake dito ng gap up So nag-drop na siya ng 18% mula dito sa gap area natin na to. Okay? So yan lang yung nakita natin na galawang kay APX. Tapos ito po yung news. Makita nyo din. Ito pala yung kay SPNC. Pumps on inclusion to MSCI Small Cap Index. Ayan. So hindi ko nabuksan. So as noted by your REIT body in the Emirates, right up today, the drop in Emirates price as a result of inclusion MSCI. So does not have any impact on Emirates fundamentals. Oo naman. So pero yun yung pinaka-cause ng drop ni Emirates natin. Okay? SPNEC holders, meron kayong aabangan ng mga good news siguro, hopefully. So ito naman yung sa Apex natin. So drone shot of the landslide at Barangay Masara in Mako, Davao de Oro. So around 11 a.m. Wednesday. So andito yata si saan ba dito si Apex? Apex Mining. Baka dito sa bandang taas. Okay, so nag-uulan yata doon. Reported a business loss and sales reduction in PSE following the tragic landslide outside the mining. Outside the mining jurisdiction last February 6. Pero, kay Rason pala to. The Rason Controlled Mining Company said they are now lowering capacity which greatly affects the gold and silver production. Okay, so yan po yung pinaka root cause ng drop nitong si Apex natin. Okay, so anyway, bad sentiment dahil sa accident na nangyari naman. Okay, next, FCG. Okay, wala naman tayong good news dito 0% si FCG. Yung isang news is, eto si FCG. Okay, yung 7% na annual
earnings na, tapos ilan ba yung quarterly? 100% yata yung nabasa natin last time. Anyway, nandito siya. 84% higher, 40% increase. Okay. Okay. So anyway, 7% yung bottom line na annual earnings nitong si Figaro Coffee naman natin. Okay? So yun yung good news niya siguro kaya pinag-usapan siya. So anyway, yung support is nagtatry siya na i-retouch. Hopefully hindi, pero verde naman yung candle. And then naka-align yung mga moving average natin. Resistance pa rin natin, 0.7685. Dito pa rin sa ng taas. Kailangan medyo nagpo-pullback yung RSI natin. Yung earnings niya, ito yun. Second quarter pa lang pala yun. So, asa na yung third quarter niya? 7.98%. Okay? So, 503K net foreign buy, 0% yung galaw natin. So, marami lang siguro naka-FCG na holders. Kaya nagtitrending kay investor natin. Okay? Next, Converge. So, another net foreign sell. Hindi nauubusan eh. Si SPNEC, buy ng buy. Ito naman, sell ng sell. Minus 4.88 million. So, nakap siya 0.59. So, mga locals na lang yung support dito ay Converge kasi wala tayong nakikita na net foreign buy. Support, 9.8 pa rin. And then, on the way tayo para dito sa 10.48. Ayan. So, 10.4. Ayan. Kung whole number siya. Kasi ito kaya yung range niya. Kasi walang foreigner eh. So, meron tayong malaking kasi dito, yung malaking trading range na ginagalawan ni Converge. Pero kung meron sigurong net foreign buy, baka kaya pa na i-push natin above 10.48. Tingnan natin for the coming few days ano mangyari sa kanya. So okay lahat ng indicators na nakita naman natin sa kanya. Okay? So yun lang ang negative comment natin. Minus 4.88 million. Net foreign sell pa rin si Converge. Price action wise, okay naman siya. And then lastly, CHP. So meron pa rin siyang play piniplay pa rin siya kahit na inverted doji. So malakas. So maraming speculation siguro dito, no. DOS ang sinasabi nila na babalikan daw nitong CCHP natin. Ayan, 6.29% up and then meron siya 1.79 million net foreign buy. So hindi pa rin natin alam kung ano yung magiging final price nitong natin, CHP, pero hanggat pinag-uusapan siguro kahit na overbought yung price action natin, gagalaw at gagalaw yung mga traders natin sa kanya. Okay? So anyway, resistance and support is dito na kasi nagkaroon siya ng support sa 1.68 naman. Okay? So hindi na siya umabot sa Fibonacci 0.382 ba yun? Yung next na level natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. So malakas malakas yung sipan ni PSE natin at hindi pa namin siya nag-overbought. So siguro kaya pasok na pasok yung mga foreigners natin. So malaki yung chance 7K by February dahil hindi tayo nawawalan ng net foreign buy. Tapos malakas yung natin kasi yung index nagba-bounce dito sa MA9, di ba? Hindi sa MA20 yung galawan natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang or join ka sa group. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and yung ating Patreon. Sa mga gusto po ng guide, sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.